cancel na naman. Chin? Dapat binigyan mo ko ng drink. No, you! May criteria din tayong ano. We're back in Sydney. Hi, Opera House. Bagong vlog na ito. Welcome back to Australia. It's very gloomy. Australia. Kakasad, dito na kami. Na kaming Madam Ivory dito na tatawagin pag kailangan namin ng tubig. Totoong pera na natin ang gagamitin natin. Magko-cover muna ako ng nails kasi today, pagbaba namin, we are gonna go straight to the airport and then we're flying to Melbourne. Hindi na kami magsistay pa dito para hindi na magbubok pa ng hotel. So, it's now almost 7 a.m. 7 pa nga ako nag-alarm. Kasi doon ang aga nagising eh. 6 kasi nag-dock na kami. Or baka nga earlier than 6 andito na kami. Pero, the latest that we can leave the room is 8 a.m. Punta na lang kami sa may breakfast. Per batch kasi may number na pwede kang bumaba. Because yun din yung time na bababa yung luggage mo. Para hindi ka gulo dun sa baba. So, parang ang time namin is 9:15 or 9:45. Kami ata pinakalas na bababa. If I'm not mistaken. Or malapit sa dulo. Kaya dito muna kami sa taas. Yung breakfast buffet, bukas pa siya until 8:30. So, yun. Doon kami tatambay para magkape. Bago lumabas, para sunod namin kain sa airport na. Doon na kami magla-lunch or kain. And then we're gonna meet my cousin, ng mga bet na bet nyo din dito sa vlog, si Paolo, if na-remember nyo. Kasi nakasama sa New Zealand vlogs. Yun yung bunso, hindi na pala siya bunso. Anak ng tita ko na taga New Zealand din. Sa Melbourne naman siya nakatira. So, sa kanya naman kami pupunta ngayon. So, we're gonna stay there until my birthday. Okay, let's get ready to check out. Let's go na! Bye-bye room! Bye flowers! Pwede ko lang dalahin to eh. Thank you so much again, Kumaring Cecilia, kung mapanood mo to. Maraming salamat. Bye-bye, room. Makakalungkot, ba't gano'n? Nakaabang na sila kasi getting ready na for the next set of mga cruisers. Kasi dapat by 9:15 lahat ng mga lumang cruisers nasa baba na. Kasi mga 10 ata start ng sumakay ng mga bago. Kaya grabe sila tuloy-tuloy, walang pahipahinga. Sabi ko nga kagabi dun sa manager ni Bori, dati I respect the cabin crew FA so much. Dahil sa trabahong ginagawa nila. Pero nung nakasakay ako sa cruise ship, ibang level of respect pa lalo para dito sa mga nandito kasi ang gabi, ang bigat ng work nila. Saludo ko sa inyo. Tuloy-tuloy ang laban para sa kaban ng bayan. Dami sinasabi. Aga. So, mag-coffee muna tayo. Anong oras na? 7:15. Tama ba? 7:15 pa lang. Siguro may isang oras pa kami para mag-breakfast. Napakaganda ng view. Hello, Harbor Bridge. Sabi ko kay DTV, pag nag-dock halimbawa ito sa Philippines, anong view ang makikita pag naka-dock? Yung globe ng Mall of Asia. Ang daming tao, mga naghahabol ng nagsusulit talaga ng binayaran dito. Hi, good morning, Fernanda! Nagsulit naman sa bacon, si Besh. Merong steak and eggs and iba-ibang tinapay ang kinuha ko. Ang dami ding mga bagong yun. First time yata nagka-steak and egg na yun. This is our beautiful view. Beautiful rainy view. Now, mag-aantay na lang kami ng announcement na tawagin kami para bumaba. Ang aga pa pala. 2 oras pa kami mag-aantay. So, ito lobas ng room eh. Hindi namin alam kung magigising si Ivory ng bago kami umalis eh. Kasi mabibisi yun ng sobra mamaya sa bagong sampa na mga, hindi lang mga pasahero, pati ng mga crew. Kasi may mga crew daw na bababa, tapos may mga bago na isasampa. So, super busy na naman siya. Super busy siya the past 2 days. Kaya sabi ko, kung hindi siya magising, okay lang. I mean, ngayong umaga. Bakit naman hindi siya magising? Ang sarap ng steak and egg. Maliit lang kinuha ko eh. Kaya baka hindi masarap. Ayun, love oh. Waiting for our Uber. Nakakasad. But our Uber is 2 minutes away. Mamaya na ako magchichika. Hindi ako masyado nakapag-vlog kasi umiyak ako. Update guys, na-cancel ang flight namin. Aga pa naman namin dumating dito. Parang mga before 10 o 9. Nandito na tayo, di ba? 9,
Kasi maaga din tayong bumaba eh. Madaling-madali kami na dumiretso dito. Maaga kami bumaba. 9:15 pa nga dapat kami bababa, diba? Pero maaga kaming pinababa. Tsaka sobrang bilis lang ng process ng pagbaba. Napaka-efficient. Hindi ako nakapag-vlog. Yun nga pala yung huli kong kwento. Hindi ako nakapag-vlog kasi umiiyak ako. Hindi na nga kami nagkita ni Ivory. Tapos yun nung habang bumababa kami, habang nagbababay lahat ng mga crew kasi kada lakad mo, yung mga parang naka-station sila at nagbababay, Merry Christmas, Happy Holidays, ganyan. Iyak ako talaga. Nakatawang sa akin si Don. Umiiyak ako kasi nai-imagine ko sila na ang galing nila. Yun, na-imagine ko yung hirap ng trabaho nila tsaka yung lungkot dun sa barko. So nasasad ako. At the same time, mamimiss ko si Buri. Nasad din ako for Buri. Parang mga ganon. Sa lulukot talaga ako. Tapos habang nagbababay, naiiyak. Habang mababa, umiiyak na ako. Hindi ko pa nakikita si Ivory. Umiiyak na ako sa How Much More kung nagpang-abot kami. Nawala na lang yung emotions ko na sad nung nandun na sa kuhaan ng mga luggage. Kasi syempre, kailangan fast-paced na. Nabilis na yung mga ganap. Kaya bumalik na ako sa So nagbook lang din kami agad ng Uber. Dumating din kaagad. Ang bilis talaga ng mga pangyayari. Pag sakay ko na ng Uber, nag-reply na si Ivory kasi nag-chat ako sa kanya. Umalis na kami, nagbabay ako. Naiyak na! Ay nako, nakakaiyak. Napaka-emotional ko pagdating sa ganyan kasi dati din akong OFW tapos twice din ako nag-Christmas sa ibang bansa. May one time nga na December 22 yung flight ko. Sinagad ko kasi bawal kasi kami nang wala kami ng Christmas and New Year kasi yun yung peak season. So parang pabalik ako December 22. Nag-extend pa ako hanggang December 23 hanggang todong-todo na pwede. Kaya lumipad ako yung Christmas Eve na. Kaya grabe talaga lungkot ko. So na-imagine ko din sila. Ayun lang. So again, if you are a seafarer, I salute you guys. Ang galing nyo talaga. Make sure mag-ipon kayo para anytime na malungkot kayo, pwede na kayong bumaba. Mas madali than walang ipon. Mas mahirap bumaba kapag ganun. Grabe, sobrang ako na-happy sa cruise na yun. Tapos, natuwa ako sa dami ng mga Pilipino. Grabe alaga sa amin. Feeling ko kahit wala si Ivory dun, grabe pa rin kami aalagaan. Kasi grabe ang mga Filipino. Natuwa sila na pag nakakita sila ng mga passenger na Filipino na iserve nila. Kaya, nakakatuwa. Gusto ko ulit mag-cruise. Anyways, yun na nga. Tapos pagdating namin dito, aga namin dumating, nagbabag drop na kami. Sabi, nung machine, 11:30 pa kami pwede mag-start, mag-print ng tags. Tapos sakto, 11:30, nagpiprint na kami. Sabi nung machine, your check-in has been closed. So nagpanik ako, baka nagkamali ako. Although sa online check-in naman na kami. So nagtawag kami ng assistance, nagtataka din siya. Pagkita, cancel ang flight namin. May email pala sa amin ng mga 10:30. Nandito na kami nun. Kung maaga-aga nilang in-email, sana nagstay muna kami doon. Pwede pa kaming mag-lunch ni na Ivory. Pwede pa siyang bumaba kasi 3 pa naman yun mga yun aalis. Or doon na lang muna kami sa area na yon. Kasi dito sa Sydney Domestic Airport, hindi maganda. Mas maganda pa yung Terminal 3 natin sa Pilipinas. Walang tambayan na maayos. Sobrang lalaki ng mga lamok. Walang kainan. Nag-iisa-isang cafe. Ayun, yan lang. As in, yun lang. Tagal namin. So, wala. Katambay kami dito kanina pa. Nilagay na lang kami sa next flight available which is 6:30. So imagine, 9 a.m. pa kami nandito. 6:30 pa kami aalis. Tapos walang kainan. Sabi ko nga okay lang sa akin kung merong lounge or merong area na maayos na tambayan tapos may kainan. Kasi marami naman akong work na kailangan habulin ngayon na meron na tayong matinong wifi. Kaso, walang matinong tambayan. Tapos ang lamok talaga. Tapos walang kainan. So, wala. Kanina pa kami nakatambay dito nagpapapapak sa lamok. And kumain na lang kami ng chips, tsaka isang peraso banana bread and Pepsi. Sabi namin kay Ivory, grabe, galing kami sa 13 days na super gandang relaxation at laging busog to very stressful na tambayan dito sa domestic terminal ng Sydney at very gutom. Grabe yung T60 ikot. Tsaka alam mo, natawa kami ni DTV kasi malas ata kami sa Sydney Airport. Diba dito din sa Sydney Airport kami na iwan ng flight namin pa Pilipinas when we were coming from New Zealand. Dahil naman nung time na yon weather ang problem. So, natrap din kami sa Sydney Airport International. At least yun maganda-ganda. Pero Sydney International Airport ng 12 hours ba yun? 8, 9 hours. 10 hours. No, 12. I remember, 12 hours. Ngayon naman, dito sa local airport, trapped kami ng 9 hours. 9 hours kami dito. Ano bang meron dito sa Sydney Airport na gustong ng university paano sa amin? Nakakaloka naman. So yeah, yun lang. Nag-update lang ako. Pero marami na rin ako work na nagawa. Yun lang talaga ang lamok. Tsaka magulo. Yun ang ating laman ng vlog today. Sadness and stress. Dadating kami ng Melbourne 8:10 na.
Ang goal pa naman namin today, pagdating ng Melbourne, magpahinga, mag-grocery, maglaba, at magluto ng Filipino food. Kaso since 8 na kami dadating, baka makarating kami sa house ng cousin ko mga 9, 9:30 na. Hindi ko na alam kung anong magagawa today. Baka wala na. Ayun pa naman sana yung vlog lang today, yung flight to Melbourne at saka yung first day namin in Melbourne. But mukhang wala. So i-extend ko na lang hanggang bukas itong vlogmas na. So yun lang, in-update ko lang kayo. We still have 1 hour before we can drop our bags. And then finally, pag wala na yung bags namin, sa loob, may mga kainan na. Yun. Doon na lang kami kakain later. Update guys, na-cancel na naman. Wala nang energy. Malas-malas namin pagdating dito sa Sydney Airport. So, nung nag-check-in na kami at magbabag drop na kami, mga 3:40, nag-announce. 6:30 yung flight eh. Pero 3:30 nakakuha na kami ng bag tag. Okay na, going well, we were in line. Excited na rin kami makapasok kasi hindi pa kami kumakain. Tapos nag-announce bigla. Flight, ganyan, to Melbourne has been cancelled. Cancelled ulit, Mari. Tapos wala silang kahit anong compensation, wala silang kahit ano. Jetstar. Sabi ko, I will never ride Jetstar anymore. Kung napanood niyo yung mga vlogs ko last year ata, pangit na experience ko sa Jetstar sa Japan. Kaya nung huling punta namin dito sa New Zealand, iniwasan yung Jetstar kasi nga ayoko na talaga. Ang pangit din na experience namin sa Air New Zealand last time. Kaya ngayon, nag-Jetstar kami. Binigyan ko na another chance. Tapos ito, narito na ang dami ko nakausap sa line. Sabi nila, never again talaga daw sa Jetstar. Lagi daw ganun Jetstar, mga ganun. Mga kung saan-saan galing. Ang init na ng mga ulo. But anyway, wala talaga. Wala naman tayong magagawa. Buti na lang may insurance. Doon na lang tayo mag-claim. So now, they were gonna rebook us a flight. The next flight is around 9:45. Sabi namin, 9 a.m. pa kami dito. Tapos mamayang 9:45, sure na ba? Hindi pa rin daw. So ayoko naman na masayang na yung buong araw namin dito. So sabi ko, bukas na lang. Or kahit in 2 days pa, para at least may isang araw kami buong araw pahinga dito sa Sydney. Magbubuk na lang ako ng hotel. Hindi daw pwede in 2 days, kailangan bukas agad. Anyway, so yun, marami namang options ng flights bukas. Ang pinili na lang namin is 1 p.m. So now, nasa train kami. We are gonna go to my very good high school friend. Buti na lang marami din akong friends everywhere na mga willing mag-ampon. So saktong-sakto nag-message siya sa akin today, si Jason Bolol. Sabi niya, sana daw matuloy na yung flight. Kung hindi daw matuloy, dinner daw kami. Hindi nga natuloy. Ayan na yung aming train. Mag-train kami papunta sa malapit sa station sa kanila and then sunduin niya kami dun. Guys, meet Sevi. Sevi, look here. Sevi, Chin. Akala niya Chin? Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Kasi pagdating namin sa station, sinundo kami ni Jason. High school friend ko yun. Pagdating namin dito sa house nila. Tingnan mo, Chin? Chin? Sevi, po! Chin? Pagdating namin dito sa house nila, super catch up na kami kasi tagal namin nakikita. And then, kumain kami ng dinner mga 8:30, first meal of the day namin. Sila din, sakto first meal of the day din nila kasi busy sila buong araw. Tapos, inikot lang nila kami sa neighborhood nila kasi daming Christmas lights, sobrang ganda. And then, yun, now, makapag-rest kami ng konti. Tapos ngayon, dive na ulit kami pabalik ng airport. Sevi, come here. Natuntuhan ako dito kay Sevi. Sevi, come here. Tapos ang aga-aga kumakatok, parang si Barkley. Sobrang lambing. Ay, Sevi, look. Chin? Say, hi, Kumaris. Okay, ano na ngayon? 7:30, 6:30, kumakatok na. Parang si Barkley talaga. Nawala yung stress namin kahapon dahil dito. So, may ligo lang ako and then alis agad tayo maya-maya. Nag-update lang ako. Sana naman makapunta na tayo ng Melbourne today. Hindi ko na ma-vlog kasi baka mamaya ay nila ipakita yung house nila. Pero sobrang ganda ng house nila. Tapos, ito pa. Ito na nga i-vlog ko. Pag mapanood ka ng magulang mo, paglabas nito mag-hi ka. Hi, Mommy and Daddy. Bye-bye. Say bye-bye.
Doon. Tapos 6:30, di ba kumakatok siya. Tapos tumabi na siya sa amin ni Don. Gumising lang siya kasi bumangon. Hindi nga ako makabangon kasi tulog siya sa gitna namin ni Don. Pero ngayon, maliligo na ako talaga. Ayan, nakalkal niya yung bag namin. We're back in the airport. Let's hope nakauwi na tayo ng Melbourne today. It's now mga 10:30. 12:45 ang boarding. So open, naka-check-in naman na kami. So sana fast na today. Let's go. Tsaka it's a really nice day today. Baka naman hindi na nila pwedeng idahilan yung weather. Jetstar, we meet again. Punong-puno pa rin. Kahapon, nakapila na kami dito nung in-announce yung second, Ay, hindi, 2 beses na pala kami pumila dito kahapon. Dito namin sa pila na to na lalaman. Ngayon, 3rd pila na natin dito. Sana naman. Melbourne, pangatlong tag na natin to. Ay, hindi, pangalawa lang pala. Yung una, hindi tayo nakapag-tag eh. Finally, inside, nasa gate na kami. Pero 1 hour pa before boarding. Kaya hindi pa rin ako super nag-celebrate. Pero at least nakapasok na kami dito sa loob. And we'll see. Kanina, pagdating namin, ang haba ng pila. Tapos, may mga nag-a-announce na naman, tsaka may mga tinatanong. So, nagtanong ako dun sa nag-a-announce. Sabi ko, wala bang cancellations today? Ganyan, sabi niya. Meron, Melbourne. Sabi ko, putik, bakit? Dalawa daw na-cancel na flight ng Melbourne today. Kaninang umaga, tsaka kay isang kinancel na mamayang hapon na parang 5 o'clock ata. Diyos ko, kaya kabang nasa pila kami. Kabang-kaba kami. Yun, nasa likod namin Melbourne din. So, chinika ko na 3rd attempt na namin pumuntang Melbourne since yesterday. Kaya kinabahan din sila. Same kami ng flight. So, every time na may lumalapit, na may hinahanap or nag-a-announce, kinakabahan kami. Pati sila kinabahan tuloy. But anyway, finally, nakapasok na kami. So, we'll see. Alam mo, kanina na bad trip pa kami dun sa security. Doon sa part na security check. Medyo toxic, madaming pila, mahaba, ganyan. Yung katabi ko, captain ng airplane, tsaka kasama niya yung FA. Siguro nagmamadali. Yung tray niya, pinatong niya sa tray ko, sa bag ko, dito, sa nagedi ko. Pinatong niya na, basta lang niya pinatong. Siniksik niya kasi parang di ba automatic umaandar yung belt. Tapos siniksik niya, ultimong yung nagbabantay, parang sabi sa kanya. Samantalang yung hat ni Don na malaking ganyan, iniingat-ingatan pa nung nagbabantay, parang nilagyan niya pa ng tray on top para daw hindi masisira pag dumaan sa x-ray. Tapos nakita na lang niya, pagkalagay niya nung ganun sa sombrero ni Don, pagkita niya sa gilid, yung bag ko, pinatungan na kamay niya talaga kay Captain. Ang gulat ko talaga. Ang ginawa ko, hinila ko na lang yung bag ko, tapos medyo pinagpagpagbagan ko, hindi nag-sorry at all. Kapitan ng Virgin na air, ay grabe talaga mga rude, Diyos ko. Tapos, sakto, nung pagdating dun sa dadaan na sa security yung katawan mo, ilang beses siyang pinabalik ng security. Bad trip na siya. Ang ending, kami pa rin ang nauna. Tapos, mainit na yung ulo niya kasi nga, siguro nagmamadali siya, baka late siya or anything. Tapos, ang rude niya. Gusto niya yata, like siya yung bida kasi piloto siya, parang ganun. Gabi, ang sama talaga ng ugali. Sabi ni Don, talagang sinusubukan tayo nitong Sydney Airport na to ha. Dami naming nakaka-encounter ng mga rude na tao dito, lagi sa Sydney Airport na to. There's 1 more hour before our boarding, so let's hope makarating na tayo ng Melbourne talaga today. 1 day lang dapat tong vlog na to, yung flight to Melbourne with me. Pero ang dami nang nangyari. I'll update you guys again later. Magtatrabaho muna ako. Ang one thing na maganda dito sa Sydney Airport, napakabilis ng internet. Gate open na. Sa start ng announcement, dininervous ako, ina-anxiety ako. Tapos ngayon nag-announce sila. Tapos yung flight number namin yung sinabi. Kinabahan na naman ako. Alam mo yun, hindi ko na naiintindihan yung buong sinasabi. Kasi kinakabahan na lang ako agad. Basta narinig ko yung Melbourne tsaka yung flight number namin. Chill naman lahat ng mga nag-aantay so far. Sakay na kami. Nakasakay na tayo. Alam mo, nagbayad kami ng sobrang OA ng nila, yung pag-weigh nila ng hand carry. Kaya kahapon, bumili na ako ng, kasi yun ngayon naging una naming issue sa Jetstar sa Japan. So ngayon, bumili na ako ng another extra. So, 14 kilos kami ni DT. Tapos, pagdating dito sa boarding gate, dala silang timbangan, tinitimbang nila lahat. Pero kami ni DTB, hindi kami natimbang. Pero okay lang, kung timbangin nyo kasi nagbayad na nga kami. Hanggang sa makasakay kami, never natimbang. Nakakatawa kapag ready ka, pwede kang makalusot. Kapag naman di ka ready, mabibigla ka. Anyways, better na din kesa yung stress. Kasi naman yung mga power bank pa lang, mabibigat yung gadgets. Pero para less stress na lang din, nagbayad na lang kami. Ang dami na yung binayaran sa flight na to. Itong local flight na to, ang mahal na nga. Tapos, additional bag namin kasi syempre galing kami sa cruise. Yung seats, binayaran ko din. Tapos, daming delay. Tapos yung extra hand carry, binayaran ko din. Daming add-ons.
Anyways, hopefully, ito na. Mag-update lang ako sa mga pamilya ko na nasa airplane na kami. Under your seat. If it's required, remove the life jacket from the pouch and then pull on the loose strap to tighten. Finally here! We finally made it. And in fairness, nakakatakot talaga yung tawag doon, land? Ano tawag sila? Take off land. Sobrang madilim yung clouds, tapos ang bumpy talaga. Tapos nung nakaland na kami, tsaka lang nagsalita si Captain na nahirapan din daw siya. Ikot-ikot yung 4 runways ata, sinabi niya, bago kami nakababa. Pero ramdam na ramdam mo talaga, nagdadasal ng anak ko. Pangit pala talaga yung weather dito. Tapos ngayon yan, maulan, malamig. We're just here in the Uber pick-up zone. Pick up in 5 minutes. So, mag-Uber na lang kami diretso kay Pau. Pinapag-ano niya kami, Sky Bus, pupuntang city, tapos sunduin niya kami doon. Pero same lang naman halos yung price kung mag-Uber kami kasi dalawa kami. So, Uber na lang tayo. Yay! Thank God. Thank God di ko pinili yung medyo mas hapon pa na flight kasi feeling ko magka-cancel. Well, yung mga 5 p.m. daw canceled na eh. Kinancel na kaninang umaga. So, siguro meron talagang pangit na weather ng early kanina tsaka hapon. So, nakasingit tayo at nakaland tayo ng mabuti. So, welcome to the Melbourne vlog! Sa wakas. Hello! Welcome back to the vlog! It is now 8 p.m. na ata or past 8 na. Di ako nakapag-vlog na nung nakita kami ni Pao kasi nag-catch up kami. But our first agenda, alam nyo na, nakapaglaban na rin kami. Tapos nag-grocery kami kaso hindi ko kayo naisama. And then now, dinner time. This is King Pao's chicken. Yan na lang kanyang welcome dinner for us. Babaliw na naman sa'yo mga kumari. Mag-hi ka nga sa mga kumari. Hello mga kumari. Ito ba yung mic? Oh. Ano bang may shoutout na? Magsinala. I'm back. Ganyan. Dapat binigyan mo ko ng script. Ano bang script ko? Walang dapat may subtitle to. Babas. Ayan, nagluto siya. Sabihin na naman na, yummy! Ayan, kain na tayo. Gutom na ako. Dapat magluluto si DTP ng adobo. Kaya kami nag-grocery. Pero naka-marinade na daw si Pao. Kaya tomorrow na lang adobo. Ilutuan niya muna kami ng specialty daw niya. Specialty mo ba yan? Okay, so yeah, kain na kami. Siguro wala na masyadong ganap kasi parehas namin kumain, mag-iinuman lang dito and papahinga. Tapos tomorrow na lang, we'll see. Magpaplano pa kami kung anong mga gagawin namin the next few days. Good morning guys. Today is December 14 and lamig outside. Ngayon lang ako nalulungkot sa lamig kasi gusto ko nga lamig. Pero nalulungkot ako kasi wala akong masusuot. Hindi ako maka-arte. Noong day na dadating dapat kami dito sa Melbourne, December 12, na-cancel yung flight. 35 degrees daw, as in super duper init. And then nung dumating kami kahapon, ang lamig. Tapos ngayon sobrang lamig. Heat-tech kind of lamig. 15 degrees. Lahat ng pants kong alinin. Today, sana mag-shopping kami. Kahit makabili lang ako ng isang jeans or isang trousers na makapal. Okay na ako kasi 2 araw na lang naman basically. Sa birthday ko ata, aaraw. Sana naman. Ang cute ng mga outfit ko para dito sa Melbourne, mga shorts. So anyway, buti na lang, bumili ako ng t-shirt, diba, sa Huffer, yung kami ni doon, pang guys to eh. Tapos sa loob, naka-padded na bra top. Tapos naka-Lululemon leggings ako and then linen pants. And then buti bumili rin ako ng bagong jacket sa North Face. Sabi ko nga pang Japan ko, yan, magagamit ko dito. Isang black jacket lang kasi dala ko, tsaka denim. So yun, anyways, nasa gym pa si Pao. It's already 9 o'clock. Gumising kami ng mga 7:30, naglaban na ako ulit. Nagtupi ko na rin yung mga nilaba ko kagabi para maisampay ko yung bagong load bago kami umalis. And then, lalabas na kami. May pupuntahan natin kaming market. Sunday kasi yun. Tsaka, coffee. Kami ko coffee. And then, mall or something, ganyan. Punta sana kami ngayon dun sa biggest mall dito. May bus daw siya na binubook para makarating ka dun for free. Fully booked Sunday kasi today. So, baka tomorrow na lang kami dun. Yung biggest mall na sobrang laki daw talaga. Siyempre, dun ako excited, diba? Wala naman kaming gagawin dito. Sabi nga namin, keep out, chill lang talaga. Hindi nga kailangan mag-isip ng itinerary na bongga or anything. Tsaka, wala talaga kaming gustong gawin. Lakad-lakad lang. Yung building naman niya, parang BGC. Pagbaba mo, ayan na yung city. So, napakita ko ba? Hindi ko ata napakita kahapon. But, ayan yung view ko. Pagbaba mo, ayan na yung city. But, yeah, hindi ko din nata nasabi. This is Paulo's apartment. He lives here. Nakita nyo na siya, na-meet nyo na siya sa New Zealand vlog. So, siya ay isa sa anak ng tita ko sa New Zealand. Growing up, yan, silang dalawa ni Atake ang BFF. Magkakasunod kasi sila. Si Nini, si Kat, yung babaeng nakita nyo. Lagi ko ding nakakasama sa mga travels. And then si Atake, and then si Paulo. Every year sila.
sunod-sunod. They grew up together, silang 4. Until they moved to New Zealand. But now, dito na si Paolo sa Melbourne. Nung nasa New Zealand kami, sabi niya, puntahan niyo rin ako sa Melbourne. So, ito na. Dito kami sa kanya nagstay. Yun ang story. Kasi nga sabi ko, di ba, ang goal ko sa trip na ito, makaalis lang kami for the December Spark. Also, to use the miles. Plus, hindi malaki yung magagastos. So, ang goal is use the connections. Ayun, kaya dito kami kay Pao. Let's go get ready and chika ko sa inyo later kung saan tayo mapadpad. Ika-holding hands na si Paolo. Heartbreak for the Kumares. Oh, it's so cold. We are now walking towards... Saan tayo naglalakad towards where, Pao? Swat sa mata. Melbourne part. Naglalakad lang kami towards there. Nilalamig na si BTV. Pero buti medyo lumalabas yung sun. Pero sobrang lamig yung hangin. Nag-super makeup na lang ako kasi hindi giving yung outfit ko. Bawin na lang sa makeup. So the ice, wait lang. Ang cute naman ito, mga hot air balloons. To the left, Crown's Casino. We are now finally seeing Melbourne. Okay na yung ganyan na weather. Basta may araw. Hindi umuulan, hindi gloomy. Para nice ang photos. Ay, bless you. Ano? Galing ng tram nila dito within the city. Libre lang. Sakay ka lang ng sakay if tamad ka maglakad. Pero kami, hindi kami tamad maglakad. So, we're just walking. Tinatanong kami ni Pao if we want na sumakay sa tram or maglakad. Di ba? Lagi naman kami more lakad ni DTV. Though, nabe-brain freeze na daw siya. Nasisinghot niya yung ano. Tapos may hangover pa kasi nag-inom sila ni Pao kagabi. Tapos di pa tayo nagkakape. Laban lang. Settling in, settling down. Falling in love, not falling out. I keep on falling in. Each of us both done in a crown. A crown, a crown, a crown. A king and a queen, royally bound. Yeah. Both called it from the beginning. Called it. Knew that there had to be us. Knew that there had to be us. We do what we gotta do to stay winning, winning. The fuss and the fights will keep them trust. And you make me wanna say, I love you better today than yesterday. Every day is gonna play out the same, the same, the same, the same. Hey. I love you better today than yesterday. Every day is gonna play out the same. It's gonna play out the same. Growing as one, not growing apart. Apart. Say what we mean, say it from the heart. From the heart. Wrinkles and grays, don't be alarmed, because you're safe with me. The beautiful signs of our story so far, so far. Both called it from the beginning. We called it, we called it. We knew that there had to be us. Knew that there had to be us. Do what we gotta do to stay winning, winning. Fights and fights will keep trust. And you make me wanna say, I love you better today than yesterday. And every day is gonna play out the same, the same, the same. Gonna play out the same. I love you better today than yesterday. And every day is gonna play out the same. It's gonna play out the same. La da 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 da. La da 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 da. We are back home. Grabe nakakapagod sa labas kasi sobrang daming tao. Nung puno ng tao. Tapos di na kami sanay ng matagal na lakaran. Gusto ni si Don na parang sumama yung lasa eh.
Dahil, nagsabi ko nga, baka masama yung lasa mo kasi nagbabayad na tayo ng mga bagay-bagay. Mayat-maya nang lumalabas na naman yung pera doon. Kasi di ba sa cruise ship, libre na lahat once na doon ka na. Tapos yun pa, andun si Skittles. Kada may magustuhan kami or may matakam kami sa something, sabihin doon, Ivory's family. Tapos sabi namin kay Skittles, Skittles, yun effective dito sa lupa yung ano mo, pangalan mo. Anyways, inikot lang namin yung city. Nagpunta kami sa dalawang market. Bumili rin ako sa Lululemon ng pants kasi malamig eh. Pati bukas malamig din. Wala nga akong masusuot. Kaya yun, bumili lang ako. Pero umuwi na yun kami kaagad because pagod na nga kami at saka, yan, si DTB. Ang feeling daw niya parang magkakasakit siya. Nasanay ata na kailangan mag-nap in between. Kaya, nag-nap na siya. He's now cooking adobo. Always nag-aadobo pag nasa ibang bansa. Tapos, naglalaba lang ulit ako. Yung last load na, naisalang ko na. Kasi tuyo na rin yung whites. Para bukas, wala na nakaharang na ganyan na sinampay. Also, sending videos to my editor, Atake. That is the ganap of the day. Parang nagpapalano kaming lumabas ulit later pag madilim na. Parang pakita namin yung vibe pag gabi. Kasi parang ang ganda nga niya. Doon sa pinuntahan namin kanina, di ba? Parang feeling namin ang ganda pag bukas na yung lights and all. Pero again, depende sa lagay ng panahon ni Lolo DTB. Well, ako din naman kasi tinatamad din ako. Pero sayang naman. We'll see if sipagin kami later lumabas ng gabi after kumain. Eh, naputol yung vlog ko ata kanina nung pinapakita ko yung Hello Kitty Cafe. I remember may nag-send sa akin nun somewhere sa Instagram ata. Nung nakita niyang nasa Australia ako, sabi niya if magme-Melbourne daw ako, punta daw ako doon. Tapos yun, sakto naman, nakita namin kanina. So excited ako. I-video ko sana tsaka papasok ako. Pero hindi ko na tinuloy. Sabi ko, alam ko na, dito na lang ako magbo-birthday. So, balik na lang kami dun sa birthday ko. Siguro daw dun kami mag-breakfast kasi cafe siya. So, yeah, excited ako for that. Ayun lang, yun ang pinagagawa namin kanina. Mag-shopping ng prutas sa markets at saka bumili ako ng pants sa Lululemon. And also this one pala. Pero gusto ko naman na talagang bumili dati pa ng bagong ganito. Boar brush. Kasi yung akin, galing Shopee. Pero I know na mayroong mga certain ganito na good quality na talagang good for your hair. So ito, nabudol ako. Ano nga ba? Wild Boar Bristles Kineme. Tapos, ganyan niya sa akin kanino. Sabi niya kahit daw wala akong product sa hair, nagiging shiny and talagang nagdidikit-dikit siyang ganun. Hindi siya nagmumukhang 72 pieces. Ayun o, diba? Isang buong ganun. So, binili ko na. It's really good quality brush daw. Ewan ko kung totoo. Pero parang oo naman. $20. Favorite buy of the day. Sinuklay-suklay ko yung TDTV kanina. Tingnan natin. Testingin natin. Wow. Nanalab na mukha ng nadagdagan na yung buhok mo. Ang haba na ng buhok. Kaya lumalabas na yung mga ebidensya. Baka ang hangan yung niluluto. Mainis sa akin. Okay, update you guys again later. Finally, Filipino food. Thank you, love. Enjoy. Is it your first time to eat adobo? Yeah. Yeah? Okay. I hope you like it. The real adobo. The real adobo. Sila pa bahala mag-design ng trip nila. Basta makarating sila ng... May criteria din kayong ano. Ah!